May sandali sa buhay ng bawat tao kung saan isang bagay na hindi nakikita ang nagtatakda ng kapalaran ng buong henerasyon. Hindi ito isang malaking pangyayari. Hindi ito isang hindi inaasahang mana. Hindi ito isang swerte lang. Ito ay isang tahimik na desisyon na ginawa sa kadiliman ng sariling isip kapag walang nakatingin. Marami ang hindi nakapagtanto ng sandaling ito. Ang iba naman ay nararamdaman ito bilang paninikip sa dibdib, na parang may bumubulong, hindi kailangang magtapos ang iyong kwento kung paano ito nagsimula. At sa puntong iyon mismo isisilang ang unang mayaman sa isang pamilya. Hindi ipinanganak na may salapi. Ipinanganak na may gawa ng panloob na tapang. Naranasan mo na ba yon? Ang kakaibang pakiramdam na ang iyong buhay ay maaaring maging mas malaki kaysa sa kasalukuyan mong nakikita. Ang tahimik na pagdududa na lumilitaw kapag tinitingnan mo ang iyong katotohanan at naiisip, ito na lang ba ang para sa akin? Sa loob ng maraming taon, naobserbahan ko ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtatrabaho ng buong buhay nila para lamang mabuhay. Mga taong tapat, masipag, ngunit may bitbit na pagod na pagtanggap sa kanilang mga mata. Natatakot sila sa salapi, natatakot sa kabiguan, natatakot sumubok, natatakot sa kritisismo, natatakot magmukhang mayabang, natatakot umalis sa kinalalagyan ng lahat. Nagkukubli ang takot bilang pag-iingat, ngunit sa loob, isa lamang itong pagtanggi na lumago. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan, sila ay nabibigo dahil hindi nila kailanman naglakas loob na maniwala na sila ay maaaring manalo. Ang unang kayamanan na kailangang lupigin ng isang tao ay wala sa kanyang bulsa, ito ay nasa kanyang isip. Dahil walang sinuman ang nakakamit ng isang bagay na sa kaibuturan ng kanilang puso, ay naniniwala silang hindi nila nararapat. Ang unang mayaman sa isang pamilya ay laging sumisira sa isang hindi nakikitang pattern. Sila ang sumisira sa tahimik na pag-uulit na ipinasa mula ama sa anak, mula lolo't lola sa apo, mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga pattern ng kakapusan ay hindi lang nagmumukhang kahirapan. Lumilitaw ang mga ito sa karaniwang mga pahayag tulad ng, hindi iyan para sa mga tulad natin, nagbabago ang tao kapag nagkakapera, mas mainam na huwag na lang pumukaw ng atensyon, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap. Ang mga pahayag na ito ay tila walang pinsala, ngunit sila ay mga hindi nakikitang tanikala. Sila ang humuhubog sa mga desisyon, pagpili, ambisyon, at maging sa mga pangarap. Ang mga lumaki sa pakikinig dito ay natututong umasam ng kaunti upang mas kaunti ang paghihirap. Ngunit ang pag-asam ng kaunti ay isa ring mabagal na paraan upang mamatay sa loob. Ang pagiging unang mayaman sa iyong pamilya ay hindi tungkol sa pag-ipon ng mga numero, ito ay tungkol sa pag-ako ng isang bagong pagkakakilanlan. Ito ay ang pagtigil sa pag-isip sa sarili bilang biktima ng kapalaran at simulan ang pag-isip bilang may akda ng sariling kwento. At ito ay halos laging nagsisimula sa katahimikan, kapag walang naniniwala, kapag walang pumapalakpak, kapag walang nakikitang anumang resulta. Sa puntong ito maraming tao ang sumusuko, dahil gusto nila ng patunay bago magbago sa loob. Ngunit nagbibigay lamang ang buhay ng patunay matapos maganap ang pagbabago sa isip. Una kang maniniwala, pagkatapos ay kumpirmahin ng mundo. Ito ang di nakikitang kaayusan na namamahala sa lahat ng malalaking pagtalon sa buhay. Sa simula ng sarili kong paglalakbay, wala akong pondo, walang maimpluwensyang koneksyon, walang anumang prestiyo. Mayroon lang akong patuloy na kawalang kasiyahan na kinakain ako mula sa loob. Nabuhay ako na napapalibutan ng mga limitasyon, ng maliliit na inaasahan, ng isang hinaharap na nakasulat na ng ibang tao. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kahirapan sa materyal, kundi ang kahirapan sa pananaw. May mga araw na naglalakad ako ng mag-isa na may pakiramdam na may bitbit na bigat na mas mabigat pa kaysa sa akin. Isang bigat na gawa sa takot, pagdududa, at isang tanong na hindi ako tinigilan, nakadesisyon na ba ang buhay ko bago pa man ako nagtangkang baguhin ito? May mga gabi na ang pagkadismaya ay napakabigat kaya tila imposibleng magpatuloy. Ngunit may isang bagay sa loob ko na tumangging tanggapin na ito ang aking huling tadhana. Hindi ko pa alam kung paano, kailan o saan, ngunit alam kong kailangan kong kumawala mula sa ipinataw na script na iyon. At ang panloob na desisyong iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi ito nagbago ng magdamag. Hindi ito nagdala ng agarang salapi. Hindi ito nagdala ng mabilis na pagkilala. Nagdala ito, una, ng alitan. Dahil kapag nagbago ka sa loob, sinisimulan mong buluhin ang mga nakulong pa rin sa parehong pattern. Nagiging estranghero ka sa sarili mong kapaligiran.
Nagsisimula kang makarinig ng mga nakatagong kritisismo, mga nagdududang tingin, mga panunukso na nagkukubli bilang payo. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo ba na nang simulan mong mangarap ng mas malaki? Ang ilang tao ay nagsimulang lumayo o magduda sa iyo. Hindi ito senyales ng pagkakamali. Ito ay senyales ng paghihiwalay. Ang unang mayaman sa isang pamilya ay halos laging nagbabayad ng kalungkutan sa simula. Ngunit ang kalungkutang ito ay hindi pag-abandona. Ito ay paghahanda. Dahil bago mo mapanatili ang kasaganaan sa labas, kailangan mong mapanatili ang lakas sa loob. Kailangan masanay ang isip sa ideya ng paglago bago makasabay ang katawan. May isang mahirap ngunit nagpapalaya na katotohanan, walang sinuman ang bumabangon higit pa sa imahe na mayroon sila sa kanilang sarili. Maaari kang magtrabaho ng husto, mag-ipon, matuto, sumubok, ngunit kung sa loob ay nakikita mo pa rin ang iyong sarili bilang maliit, hahanap ang buhay ng paraan upang ibalik ka sa parehong lugar. Iginagalang ng mundo ang pagkakakilanlan na inaako mo. Hindi ang pagkakakilanlan na ipinapanggap mo, kundi ang pagkakakilanlan na tunay mong pinaniniwalaang ikaw. Ang unang mayaman sa pamilya ay ang siyang nagpapasya ng lihim na sila ay mamumuhay ng higit pa sa mga estatistika ng kanilang sariling kasaysayan. Hindi nila itinatanggi ang kanilang pinagmulan. Iginagalang nila ito. Ngunit tumatanggi din silang malimitahan ng mga ito. Nauunawaan nila na ang salapi ay hindi lamang paraan ng pagkonsumo, ito ay isang kasangkapan para sa pagpapalawak ng buhay. Sa pamamagitan nito, posible na magbakante ng oras, palawakin ang mga pagpipilian, tulungan ang iba, lumikha ng mga pagkakataon. Ngunit upang makamit ito, kailangan ng isang tao na buwagin ang mga takot na itinuro bilang mga kabutihan. Ang takot na magkamali, ang takot na sumubok, ang takot na pag-usapan ang salapi, ang takot na husgahan, ang takot na magmukhang iba. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakakulong sa mga takot na hindi nila pinili, ngunit tinanggap na parang bahagi na ng kanilang pagkatao. At narito ang isang katotohanan na halos walang sinumang nagsasabi ng malakas, ang salapi ay hindi nagbabago ng sinuman, pinapalaki lamang nito kung ano ang nasa loob na. Kung may takot, lumalaki ito. Kung may tapang, lumalaki rin ito. Kung may pagkabukas palad, dumarami ito. Ang unang mayaman sa pamilya ay hindi kailangang ipanganak na may pambihirang talento. Kailangan nilang paunlarin ang disiplina sa pag-iisip upang mag-isip ng naiiba kapag ang lahat sa paligid nila ay nag-isip ng pareho. Kailangan nilang matutunan na pamahalaan ang kanilang mga iniisip bago subukang pamahalaan ang mga resulta. Dahil ang mga resulta ay mga anino lamang ng kung ano ang nangyayari sa loob. Ang panlabas na mundo ay isang walang patawad na salamin ng panloob na mundo. Gaano man karami ang iyong takbo, kung ang iyong isip ay lumalakad pa rin ng paikot-ikot, lagi kang babalik sa parehong punto. Ang pangmatagalang kasaganaan ay isisilang lamang kapag ang isang tao ay sinasadya na kumawala mula sa papel ng nakaligtas at gampanan ang papel ng tagapagtayo. At ito ay nangangailangan ng uri ng tapang na hindi lumilitaw sa magagandang talumpati. Ito ang tapang na magbago kapag walang naniniwala. Ang magpatuloy kapag walang nakakakita. Ang magpatuloy kapag walang kumikilala. Nagbabago ang kasaysayan ng bawat pamilya dahil lamang, sa isang punto, isang tao lamang ang nagpasya na maging iba. Ang desisyong ito ay hindi gumagawa ng ingay. Hindi ito nagiging balita. Ngunit umaalinggaw ito sa buong henerasyon. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa simpleng gawa ng paniniwala na ang iyong kwento ay maaaring maging mas malaki kaysa sa mga estatistika na ipinasa sa iyo mula pagkabata. Ang tunay na kayamanan ay laging nagmumula bilang isang tahimik na pagsuway laban sa tadhana na sinubukan ng iba na ipataw sa iyo. Kapag nagawa na ang panloob na desisyon, nagsisimula ang pinakamapanganib na yugto ng paglalakbay, kapag wala pang nagbabago sa labas, ngunit ang lahat sa loob ay nasa alitan na. Dito sumusuko ang karamihan sa mga tao. Dahil nagsisimula ang pagsisikap, ngunit hindi pa lumilitaw ang resulta. Ang isip ng tao ay likas na walang pasensya. Gusto nito ng mabilis na patunay. Gusto nito ng agarang senyales. Gusto nito ng panlabas na kumpirmasyon bago mapanatili ang panloob na disiplina. At iyan mismo kung bakit napakaraming tao ang nagsisimula ng puno ng sigla at pagkatapos ay humihinto pagkaraan ng ilang araw. Napansin mo na ba kung gaano kadali ang magkaroon ng panandaliang kasiglahan at pagkatapos ay bumalik sa dating mga nakasanayan? Nagsimula ka na ba ng isang bagay na puno ng pag-asa at tinalikuran ito sa unang linggo?
Hindi ito kahinaan ng pagkatao. Ito ay kakulangan ng kontrol sa sariling mga iniisip. Ang unang mayaman sa pamilya ay kailangang manalo sa di nakikitang laban na ito bawat solong araw, ang paghaharap sa pagitan ng pagnanais na lumago at ang dali ng pananatili sa parehong estado. Nagsisimulang mabuo ang kayamanan kapag natutunan ng isang tao na gawin ngayon ang magdadala lamang ng mga resulta sa bandang huli. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang sumisira ng pattern at ng isang umuulit nito. Ang isa ay nabubuhay para sa kasalukuyan, ang isa naman ay bumubuo ng hinaharap. Karamihan sa mga tao ay ipinagpapalit ang maraming taon ng kasaganaan para sa ilang minuto ng kaginhawaan. Nagtatrabaho sila, binabayaran, gumagastos, napapagod, nagrereklamo, at muling sinisimulan ang parehong siklo. Kapag may lumitaw na pagkakataong magbago, lumilitaw din ang takot na mawala ang kaunti na nasa kanila na. At kaya, pinoprotektahan ng tao ang kakulangan na parang seguridad. Ngunit ang seguridad ay hindi ang pananatili sa parehong lugar. Ang tunay na seguridad ay ang kakayahang umangkop at lumago. Ang unang mayaman sa pamilya ay kailangang matutong mamuhay na may kawalan ng katiyakan nang hindi nagpapanit. Kailangan nilang matutong mamuhunan ng oras kung saan wala pang nakikitang kapalit. Kailangan nilang tiisin ang katahimikan ng mga resulta sa simula. Dahil ang kasaganaan ay unang nabubuo sa hindi nakikitang istruktura ng isip bago lumitaw sa konkretong anyo ng salapi. Ngayon, nais kong sandaling putulin ang nilalamang ito para sa isang mahalagang bagay. Kung ang lahat ng naririnig mo sa ngayon ay may saysay, kung sa tingin mo ay direktang tumutugma ang mensaheng ito sa iyong buhay, mangyaring i-click ang like at mag-subscribe sa channel. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapatibay sa gawain ito, nagpapahintulot sa nilalamang ito na patuloy na makarating sa mas maraming tao, at tumutulong upang mapanatiling buhay ang misyon ng pagbabago ng pag-iisip. Minsan, isang click ang nagbabago ng mas maraming buhay kaysa sa iniisip. Bumalik tayo. May isang prinsipyo na namamahala sa anumang paglikha ng kayamanan, ang isip ay kailangang sanayin tulad ng isang kalamnan. Walang sinumang ipinanganak na may isang maunlad na pag-isip. Ito ay natututunan. Sa loob ng maraming dekada, ipinakita na ng mga pag-aaral na ang damdamin ang nangingibabaw sa karamihan ng mga desisyon ng tao, kabilang ang mga desisyon sa pananalapi. Ang mga tao ay bihirang pumili batay sa lohika. Pinipili nilang pagaanin ang pagkabalisa, takot, pagkadismaya, at kawalan ng kapanatagan. Iyan ang dahilan kung bakit marami ang gumagastos upang pagaanin ang sakit, kumakain upang maibsan ang tensyon, o tuluyang sumusuko para lamang makatakas sa takot. Ang unang matagumpay sa pananalapi sa isang pamilya ay kailangang matuto na huwag bulag na sumunod sa kanilang sariling emosyon. Kailangan nilang maramdaman ang takot ng hindi sumusuko rito. Kailangan nilang tanggapin ang kawalan ng kumpiyansa nang hindi ito hinahayaang diktan ang kanilang kapalaran. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ng tao sa pananalapi ay hindi nagmumula sa kanilang pitaka. Nagmumula ito sa emosyonal na mga desisyon na ginawa sa mga sandali ng kahinaan. Ilang beses na bang may nangako na magbabago ng buhay, mag-aaral ng higit, uunlad, ngunit iniwan din ang lahat pagkatapos ng isang pagpuna? Gaano kadalas na bang may nagdesisyong mag-ipon ng pera, ngunit sa unang araw na mahirap, ginastos ang lahat para lang gumaan ang pakiramdam sa loob ng ilang minuto? Ang kahirapan, tulad ng kayamanan, ay emosyonal muna bago ito maging material. Hayaan niyong ibahagi ko ang isang kaganapan mula sa aking sariling paglalakbay na malalim pa ring nakakaapekto sa akin hanggang ngayon. Mayroong isang panahon na akala ko ay umuunlad ako, ngunit sa loob, lubusan akong pagod. Nagtrabaho ako ng husto, ngunit halos walang resulta. Ilang araw, labis akong nahihiya upang tumingin sa mata ng mga tao. Tahimik kong tinanong kung may saysay ba ang lahat o kung humahabol lamang ako sa isang ilusyon. Sa isa sa mga panahong ito, nakatanggap ako ng negatibong tugon na tumama sa akin na parang direktang suntok. Ang pagtanggi na iyon ay nangahulugang pagkaantala, kahihiyan, pagdududa, at, ang pinakamasakit, ang nakakatakot na pakiramdam ng pagkabigo sa sarili. Sa loob ng ilang araw, halos sumuko na ako ng tuluyan. Naramdaman kong maliit ako, pagod, at lubos na nawawalan ng pag-asa. Ngunit mayroong isang gabing iyon nang may nagbago sa loob ko. Walang himala, walang biglaang swerte, walang palakpakan. Mayroon lamang isang tahimik na desisyon, hindi ko hahayaan ang sandaling iyon na tukuyin ang aking kwento. Ang sakit na iyon ay hindi ako pinaparalisa, ito ang nagtulak sa akin pasulong. Ang pagkadismaya ay ginawa kong disiplina.
Ang kahihiyan ay ginawa kong matinding pag-aaral. Ang kawalan ng kumpiyansa ay ginawa kong tuloy-tuloy na pagkilos. Hindi dahil ako ay likas na malakas, kundi dahil lubos akong nagsawa sa pakiramdam ng kahinaan. At sa panahong iyon na itanim ang mga binhi na siyang ganap na magpapabago sa aking buhay sa hinaharap. Sa panahong iyon, walang nakakita nito. Walang naniwala. Ngunit nagsimula na ang pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay nagsimula sa loob. Ang unang miyembro ng pamilya na nakamit ang kasaganaan sa pananalapi ay dumadaan sa parehong proseso. Nakakaramdam sila ng takot tulad ng iba. Nagdududa sila tulad ng iba. Ngunit kumikilos pa rin sila. Nagpapatuloy sila kahit walang katiyakan. Nag-aaral sila kapag ang iba ay nagpapahinga. Nag-ipon sila kapag ang iba ay gumagastos. Nagtitiyaga sila kapag ang iba ay pinagtatawanan sila. Hindi dahil sila ay likas na nakahihigit, kundi dahil nagpasya silang hindi taksilan ang sariling pananaw. At narito ang isang katotohanan na kailangang sabihin ng malinaw, ang kapaligiran kung saan ka lumaki ay maaaring makaimpluwensya sa iyong simula, ngunit wala itong kapangyarihan upang tukuyin ang iyong hantungan. May mga tao na ipinanganak sa mga tahanan na walang mga libro at nagpatayo ng mga aklatan. May mga tao na lumaki na pinalibutan ng kakulangan at lumikha ng kasaganaan. May mga tao na sinabihan sa buong buhay nila na hindi sila may kakayahan at pinatunayan ang kabaligtaran sa kanilang mga resulta. Hindi ito nangyayari ng nagkataon. Nangyayari ito dahil mayroong isang tao, sa isang punto, na nagpasya na kumawala mula sa namana ng mga paniniwala. Ang maging unang mayaman sa iyong pamilya ay nangangahulugang kailangan mong tanggapin na ikaw ang magiging eksepsyon. At ang mga eksepsyon ay laging nagdudulot ng pagkabalisa. Nakakaramdam ng pagbabanta ang mga tao kapag ang isang malapit sa kanila ay sinusubukang lumampas sa kung ano ang itinuturing ng lahat na hindi na mababago. Maaari mong marinig na nagbago ka, na masyado kang ambisyoso, na masyado kang malaki mangarap. Ngunit, sa kaibuturan, ang marami sa mga batikos na ito ay nagmumula sa takot ng iba na harapin ang kanilang sariling mga limitasyon. Ang paglago ng isang tao ay palaging humahamon sa pagtigil o kawalan ng pag-unlad ng iba. At iyan ang dahilan kung bakit ang paglalakbay na ito ay humihingi ng higit pa sa lakas ng loob. Nangangailangan ito ng katatagan ng isip. Nangangailangan ito ng linaw ng layunin. Nangangailangan ito ng emosyonal na katatagan. Ang unang henerasyon na magtatayo ng malaking yaman ay kailangang matuto na maging emosyonal na matatag sa gitna ng pabago-bagong resulta. Kailangan nilang matuto na hindi labis na masisiyahan sa maliliit na tagumpay at hindi masisira ang loob sa maliliit na pagkabigo. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi isang malaking paglukso. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagbuo. Isang araw-araw na hakbang na madalas hindi nakikita ng nagmamadaling mga mata. Mayroong isang kritikal na punto ng pagbabago sa paglalakbay na ito kung saan ang isang tao ay humihinto sa pakikipaglaban laban sa ordinaryong sitwasyon at nagsisimulang nilalabanan ang sariling lumang pagkatao. Ito ang pinakamahirap na labanan sa lahat dahil ang kalaban ay hindi na panlabas, ito ay panloob. Sa yugtong ito, ang marami na nakagawa ng ilang pag-unlad ay nauwi sa pag-urong, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa labis na panloob na salungatan. Ang lumang imahe ng sarili ay nagsisimulang sumigaw kapag ang bago ay hindi pa matatag na naitatag. Ang isang tao ay nagsisimulang kumita ng ilang pera, nagbabago ng mga gawi, nag-isip ng iba, ngunit sa loob, isang tahimik na boses ang lumalabas, nagsasabing, hindi ito para sa iyo, masyado ka nang lumalayo, mawawala ang lahat sa iyo, hindi ka nabibilang dito. At kapag ang boses na ito ay hindi kinaharap, sinasabotahe nito ang mga desisyon, lumilikha ng mga pagkaantala, bumubuo ng mga pagkakamali, nagdudulot ng mga pagkalugi, at nagbabalik sa tao sa simula. Naranasan mo na ba ito? Naranasan mo na bang makaramdam ng takot eksakto kung kailan tila nagsisimula ng umayos ang mga bagay? Nais mo na bang sumuko eksakto kung kailan ka pinakamalapit sa pagbasag ng isang lumang gawi? Ito ang isip na sinusubukang protektahan ang lumang pagkatao. Mas gusto ng utak ang pamilyar na sakit kaysa sa panganib ng hindi nalalaman. Sa makatuwid, ang maging unang mayaman na miyembro ng isang pamilya ay nangangailangan hindi lamang ng pag-aaral na kumita ng pera, kundi ng pag-aaral na emosyonal na mapanatili ang sariling ebolusyon. Karamihan sa mga tao ay hindi nawawalan ng pera dahil sa panlabas na mga kadahilanan, nawawalan sila dahil sa hindi nalutas na panloob na mga salungatan. Inaangkin nilang nais nilang umunlad,
ngunit nakakaramdam sila ng pagkakasala kapag nagsisimula silang gawin ito. Sinasabi nilang nais nilang lumago, ngunit nakakaramdam sila na pinagtataksilan ang kanilang mga ugat kapag nagsisimula silang lumago. Ang hindi nakikitang salungatan ay lumilikha ng hindi nakikitang hadlang. Sa loob ng ilang dekada, alam na ng mga eksperto sa pag-ugali ng tao na malaking bahagi ng ating mga aksyon ay hindi nagmumula sa katuwiran kundi sa pag-uulit. Ang mga tao ay mas ginagabayan ng mga gawi kaysa sa katalinuhan. Natututo ang isip sa pamamagitan ng pagkondisyon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na larawan, sa pamamagitan ng mga parirala na nagiging panloob na katotohanan. Kung ang isang tao ay lumaki na naririnig na ang pera ay katumbas ng pagdurusa, ang larawang iyon ay nagiging nakatanim na programa. Kung lumaki sila na naririnig na masama ang mga mayaman, ang isip ay lumilikha ng otomatikong pagtutol sa kasaganaan. At kalaunan, ang parehong taong ito ay nagtataka kung bakit hindi sila umuunlad. Hindi nila napagtanto na nakikipaglaban sila laban sa isang bagay na itinanim sa kanila noong bata pa. Ang unang mayaman na individual sa isang pamilya ay dapat, hindi maiiwasan, muling iprogram ang mga kondisyon na ito. At hindi ito nangyayari sa pamamagitan lamang ng pagbabasa o pagdinig ng isang bagay na nakaka-inspira. Nangyayari ito sa pamamagitan ng sinasadya at paulit-ulit na paggawa ng mga bagong kaisipan, bagong desisyon, at bagong gawi, kahit na ang lahat sa loob mo ay nag-udyok sa iyo na bumalik sa dati. Hinihingi ng kasaganaan na mental na talikuran ng isang tao ang nakaraan bago ka patuluyang talikuran ng nakaraan. Nais kong ibahagi ang isa pang kaganapan mula sa aking sariling paglalakbay ngayon na naranasan sa lubos na ibang punto kumpara sa nauna kong nabanggit. Mayroong isang panahon na naharap ako sa isang desisyon na maaaring lubusang magpapabago sa aking kinabukasan. Ang bawat bahagi ko ay nais na sumulong, ngunit mayroon ding malalim na takot na mawala ang kaunting nakamit ko na. Pakiramdam ko ay dalawang magkasalungat na puwersa ang naglalaban sa loob ko araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, ipinagpaliban ko ang desisyong iyon. Sinuri ko, pinag-isipan, at nilapatan ng katuwiran, ngunit sa kaibuturan, talagang natatakot ako. Isang gabi, habang nakaupo sa katahimikan, biglang dumating sa akin ang isang realisasyon na parang shock. Kung umatras ako sa sandaling iyon, maaaring mapanatili ko ang isang panandaliang pakiramdam ng seguridad. Ngunit dadalhin ko ang bigat ng pagsisisi sa loob ng maraming dekada. Ang pananaw na iyon ay nagdulot ng pakiramdam na naaalala ko pa hanggang ngayon nang may panginginig ang katawan. Hindi ito kalungkutan. Ito ay isang takot na may halong kalinawan. Isang takot na hindi ako pinaparalisa, kundi nagtulak sa akin pasulong. Sumulong ako. Hindi agaran ang resulta. Mayroong tensyon, kawalang tatag, gabing walang tulog, at muling pagdududa. Ngunit ang desisyong iyon ay tiyak na may sinira sa loob ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako nabubuhay para iwasan ang sakit, kundi para bumuo ng kapalaran. Ang pagpiling iyon ay isang tahimik na mahalagang sandali. At hindi ito ginawa ng may kagalakan, kundi ng may bigat ng pag-unawa na ang hindi pagsulong ay isa ring uri ng pagkawala. Ang unang matagumpay sa pananalapi sa isang pamilya ay humaharap sa parehong uri ng sangandaan. Sa isang punto, kailangan nilang pumili sa pagitan ng katahimikan ng pagtigil at ang kakulangan sa ginhawa ng paglago. Napagtanto nila na mas kaunting sakit ngayon, ngunit mas malaking pinsala sa hinaharap ang pananatili sa dati. At mas masakit ngayon ngunit sa huli ay nagpapalaya ang pagsulong. Karamihan ay pumipili ng agarang kaginhawaan. Kakaunti lamang ang pumipili ng pangmatagalang kalayaan. Dito lumilitaw ang isang hindi komportableng katotohanan, ang kasaganaan ay hindi umaayon sa emosyonal na kaduwagan. Hindi ito tungkol sa kayabangan, ito ay tungkol sa pananagutan para sa sariling buhay. Sino man na nagnanais na baguhin ang pinansyal na kapalaran ng mga henerasyon ay nangangailangan ng tapang na tiisin ang psikolohikal na pagkabalisa na hinihingi ng gayong pagbabago. Mayroong isang madalas hindi sinasabing aspeto ng yaman, pinalalaki nito ang responsibilidad. Ang unang mayaman na individual sa isang pamilya ay madalas nakakaramdam ng bigat ng pagiging transisyonal na ugnayan sa pagitan ng dalawang realidad. Pakiramdam nila ay hindi lang sila naglalaban para sa kanilang sarili, kundi para din sa mga nauna at sa mga susunod. Lumilikha ito ng pressure. Nagpapalaki ito ng pagdududa. Nagdudulot ito ng kalungkutan. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit marami ang umaatras kapag nagsisimula nilang mapagtanto na sila ay, sa katunayan, talagang naiiba sila. Hindi nila nais pasanin ang bigat na ito. Ngunit kailangan ng isang tao.
Bawat pamilya na nakakaranas ng kasaganaan ngayon ay dumaan sa isang unang individual na nagbayad ng emosyonal na halaga ng pagiging eksepsyon. Babanggitin ko ngayon ang isang pangalan lamang, at hindi mo na ito maririnig muli sa nilalaman na ito. Isang lalaki na nagpakita ng ganitong panloob at panlabas na tagumpay, si Henry Ford. Bago niya naitayo ang kanyang naitayo, naharap siya sa mga pagkalugi, panunuya, at kawalan ng kredibilidad. Sa loob ng mahabang panahon, nakita siya bilang isang taong masyado siyang matigas ang ulo, masyadong mapangarapin, masyadong padalos-dalos. Ngunit nanatiling matatag siya sa kanyang pananaw kahit tila lahat ay nagsasabuatan laban dito. Kung umatras siya dahil sa takot sa opinyon ng iba o pagkapit sa panandaliang seguridad, iba sana ang kasaysayan. Hindi siya isinilang na itinalaga para sa kadakilaan, binuo niya ang kanyang sarili para dito. Ito ang huwarang ibinabahagi ng lahat ng lumalampas sa mga hangganan ng henerasyon. At ngayon, sa una at tanging pagkakataon sa nilalamang ito, iniaalok ko sa iyo ang isang simple, ngunit malalim na nakakapagpabago ng hamon. Sa susunod na 7 araw, araw-araw, pagkagising, sulatin ng mano-mano ang isang pangungusap sa isang piraso ng papel. Ako ang taong wawakasan ang siklo ng kakulangan sa aking pamilya. Basahin ang pangungusap na ito ng malakas, dahan-dahan, tinitingnan ang pagpapatibay na ito na parang tapos na. Hindi mahalaga kung sa kasalukuyan ay tila kakaiba, sobra, o malayo ito. Ang utak ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang iyong pagkakakilanlan ay nagsisimulang sumabay sa imaheng patuloy mong pinanghahawakan araw-araw. Ang maliit na pang-araw-araw na ritual na ito ay nagsisimulang tanggalin ang mga lumang paniniwala at lumikha ng espasyo para sa isang bagong pagtingin sa sarili. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang imaheng patuloy na pinanghahawakan. Ang pagiging kauna-unahang mayaman sa iyong pamilya ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Ito ay isang proseso ng panloob na pagbabago na unti-unting lumalabas sa labas. Ang mga sumasakop sa yugtong ito ay nakakaintindi na ang pinakamalaking hadlang ay hindi kailanman kakulangan ng oportunidad, kundi ang takot na bitawan ang kanilang lumang sarili. Sa puntong ito, humihinto ang isang tao sa paghingi ng pahintulot sa buhay at nagsisimulang kumilos na parang isang taong alam niyang isinilang siya para sa mas malaki. At kapag nangyari ang panloob na pagbabagong ito, ang mundo, sa kalaunan, ay napipilitang muling ayusin ang sarili nito sa labas. Kapag nagsimulang magbago ang pagkakakilanlan, lumilitaw ang isa pang tahimik na pagsubok, pasensya. Iilan lamang ang nag-uusap tungkol dito, ngunit mas maraming pangarap ang sinira ng kawalan ng pasensya kaysa sa kakulangan ng talento. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay hindi lamang nawawalan dahil sa mga pagkakamali, nanganganib silang mawalan dahil sa pagmamadali. Ang isip ay nagsisimulang makakita ng mga posibilidad, ang puso ay napupuno ng pag-asa, ngunit ang mundo ay kumikilos pa rin sa dati nitong bilis. Sa agwat na ito sa pagitan ng pangarap at gantimpala, marami ang emosyonal na bumabagsak. Nagsisimulang mag-isip ang isa, ginagawa ko ang lahat ng tama, kaya bakit hindi pa dumating ang pera tulad ng inaasahan ko? Bakit natatakot pa rin ako? Bakit pa rin ako nadadapa? At dito nakasalalay ang isang mapanganib na bitad, ang pagkalito sa proseso at kabiguan. Ang tunay na paglago ay masakit dahil nangangailangan ito ng panahon. At ang panahon, kapag hindi nauunawaan, ay nagiging kaaway. Ito mismo ang yugto kung saan lumilitaw ang mga paghahambing. Nagsisimulang sukatin ng mga tao ang kanilang sarili laban sa mga resulta ng iba. Tinitingnan nila ang mga umunlad ng mas mabilis, ang mga umabante ng mas maaga, ang mga tila mas mahusay ang kalagayan. Nilalaso ng paghahambing na ito ang isip. Nagdudulot ito ng kahihiyan, pagmamadali, pagkabalisa, at mga padalos-dalos na desisyon. Walang sinumang nagtatayo ng matatag na kayamanan sa pamamagitan ng pakikipagkarera sa orasan ng ibang tao. Bawat kwento ay may sariling hindi nakikitang ritmo. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay dapat matutong igalang ang sarili nilang takdang panahon, kahit na ang lahat sa loob nila ay nagtutulak sa kanila na laktawan ang mga hakbang. Mayroon ding isang tahimik na uri ng sakit na sumasama sa mga nagsisimulang umunlad, ang pagkakasala. Pagkakasala dahil mas nakakaluwag habang ang iba ay hindi. Pagkakasala dahil sa pagnanais ng higit pa sa pinahihintulutan ng kapaligiran. Pagkakasala dahil sa pagkawala sa mga kalagayan kung saan nanatili ang lahat. Ang pagkakasala na ito ay hindi nagmumula sa masamang hangarin. Nagmumula ito sa isang emosyonal na koneksyon sa pinagmulan ng isang tao.
Ang problema ay kung hindi matututong harapin ang pagkakasala na ito, sinasabotahin nila ang kanilang sarili upang maibsan ang pasanin nito. Nawawalan sila ng oportunidad, gumagawa ng masasamang desisyon, hindi maayos na pinamamahalaan ang kanilang kita, pumapasok sa mga negosyong hindi nauunawaan, lahat upang walang kamalay-malay na bumalik sa parehong antas ng kanilang kapaligiran. Para bang sinasabi ng isip, dito ka nabibilang. Ang tunay na kaunlaran ay nangangailangan ng pagkatuto na umunlad ng hindi humihingi ng tawad para dito. Hindi ito tungkol sa paghamak sa iyong pinagmulan, kundi sa pagpaparangal sa kanila sa pamamagitan ng ebolusyon. Ang tunay na pagkilala sa iyong pamilya ay hindi ang ulitin ang kanilang paghihirap, kundi ang pigilin ito. Maraming taon na ang nakalipas, dumaan ako sa isang panahon kung saan halos ikawala ko ang lahat dahil sa pagkakasala na ito. Umunlad ako lampas sa aking naisip na posible. Nagbukas ang mga bagong pinto, lumitaw ang mga bagong responsibilidad, kailangan ng mga bagong desisyon. Ngunit, sa katahimikan, nagsimula akong makaramdam ng pagiging nalipat. Para bang hindi na ako lubos na nabibilang sa lumang mundo, ngunit hindi pa rin lubos na nararamdamang karapat-dapat sa bago. Ang gitnang espasyong ito ay nakakapagod sa emosyon. Sa ilang pagtitipon, napansin ko ang iba't ibang tingin. Sa ilang usapan, hindi komportableng katahimikan. Naramdaman ko na ang sarili kong pagbabago ay lumilikha ng isang hindi nakikitang distansya sa pagitan ko at ng mga taong mahal ko. Mayroong isang partikular na araw nang, pagkatapos bumalik mula sa isang mahirap na usapan, naglakad ako ng matagal na may paninikip ng dibdib na tila pisikal. Sa isang sandali, ang ideya ng pag-atras, ng pagpapasimple ng lahat, ng pagbalik sa kung sino ako dati, upang maibalik lamang ang pakiramdam ng pagiging kabilang, ay pumasok sa aking isip. Labis akong nasaktan yon. Ngunit sa parehong araw na yon, naunawaan ko ang isang bagay na binago ang aking pananaw magpakailanman. Hindi ako lumalayo sa mga tao, binabago ko lamang ang aking papel sa loob ng sarili kong kwento. Hindi ako tinawag upang ulitin ang karaniwang bahagi. Tinawag ako upang magbukas ng isang bagong pinto. Nang maunawaan ko ito, nawalan ng kapangyarihan ang pagkakasala. Ang sakit ay hindi kaagad nawala, ngunit nagkaroon ito ng kahulugan. At ang sakit na may kahulugan ay nagiging kapanahunan. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay kailangang matutong tiisin ang ganitong uri ng emosyonal na discomfort nang hindi sinisira ang sarili. Kailangan nilang maunawaan na ang paglago ay nangangailangan din ng pagbitaw sa ilang lumang bersyon ng kanilang sarili at maging sa ilang relasyon na umiiral lamang hanggat mananatili ang lahat sa dati. Mahirap tanggapin ito, ngunit hindi ito may iwasan. Hindi mo binabago ang pinansyal na kapalaran ng buong henerasyon nang hindi ginugulo ang emosyonal na istruktura na nagpapanatili sa kapalaran na iyon. Ang isip ay dapat lumawak lampas sa kapaligiran kung saan ito isinilang. Alam na sa loob ng ilang dekada na ang mga tao ay gumagawa ng mga desisyong pinansyal na mas ginagabayan ng takot at agarang pagnanais kaysa sa lohika. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit marami ang gumagastos kapag malungkot, maling mag-invest kapag euphoric, at natatakot kapag kinakabahan. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay dapat matutong hindi gumawa ng desisyon sa gitna ng emosyonal na bagyo. Natututo silang hayaan ang kanilang isip na lumamig bago kumilos. Natututo silang tumanggi sa kanilang sarili. Natututo silang bawat panandaliang pagtalikod ay nagpapatibay sa pangmatagalang kalayaan. Ang kapanahunang ito ay hindi likas. Ito ay binuo sa bawat kamalian na napansin, bawat impulsong napigilan, bawat sinasadyang pagpili. Dumating ang isang sandali kung saan natatanto ng isang tao na hindi na lamang sila sumusubok na mabuhay ng mas mahusay, kundi sinusubukang bumuo ng isang bagay na hindi pa kailanman umiral sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang sandaling ito ay parehong mabigat at kahanga-hanga. Mabigat dahil may dala itong responsibilidad. Kahanga-hanga dahil may dala itong layunin. At ang layunin ang pinakamalakas na gasolina para sa disiplina. Kapag alam ng isang tao kung bakit nila ginagawa ang isang bagay, makatiis sila ng halos anumang paraan. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay hindi lamang gumagabay sa pera. Sila ay gumagabay sa kahalagahan ng pagiging transisyon sa pagitan ng kakulangan at posibilidad. Sila ay gumagabay sa pagnanais na baguhin ang takbo para sa mga susunod sa kanila. Sila ay gumagabay sa isang pangitain na hindi pa kayang makita ng lahat. Dumating ang isang punto kung saan nagsisimulang magpapatatag ang isip sa bagong dalas na ito. Nababawasan ang pagkakasala.
Nababawasan ang takot. Nawawalan ng kapangyarihan ang paghahambing. Nagsisimulang maramdaman ng isang tao na sila, sa wakas, ay sinasakop ang kanilang nararapat na lugar sa mundo. Hindi isang minanang lugar, kundi isang nasakop. At kapag nangyari ito, may tiyak na nagbabago sa kung paano nila tinitingnan ang pera, trabaho, mga oportunidad, at ang buhay mismo. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay humihinto sa pakiramdam na parang isang tagalabas sa kaunlaran at nagsisimulang maramdaman na siya ay isang lehitimong tagapagtayo nito. At ang panloob na pagbabagong ito ay naghahanda sa lupa para sa pinakadesisibong yugto sa lahat, kapag ang isip ay handa ng panatilihin ang dating tila isang malayo lamang na pangarap. Dumating ang isang sandali kung saan natatanto ng isang tao ang isang bagay na ganap na nagbabago sa kanilang relasyon sa tadhana. Naiintindihan nila na hindi na lamang sila sinusubukang makatakas sa kakulangan, kundi natututong panatilihin ang kaunlaran. Bihira ang puntong ito, dahil karamihan sa mga tao ay nangangarap lamang na makatakas sa hirap, ngunit halos walang sinumang emosyonal na naghahanda upang manatili sa paglago. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay kailangang bumuo ng isang bagong uri ng lakas, ang kakayahang panatilihing mataas ang kanilang isip kapag nagsisimulang bumuti ang mga kalagayan. Dahil sa yugtong ito lumilitaw ang mga bago, tahimik na panganib. Ang pagmamalaki na bumubulag. Ang euphoria na humahantong sa walang pag-isip na paggasta. Ang pagmamadali na nagtutulak sa isang tao sa mga desisyong masyadong malaki, masyadong maaga. Ang maling pakiramdam na walang anumang maaaring magkamali ngayon. Marami ang bumabagsak dito, hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa labis na kumpiyansa ng walang tamang istruktura. Ang kaunlaran ng walang disiplina ay nagiging kawalan ng katatagan. Ang paglago ng walang balanse ay nagiging pagbagsak. Mayroong isang yugto ng buhay kung saan humihinto ang isang tao sa pakikipaglaban upang umakyat at nagsisimulang lumaban upang hindi bumagsak. Ito ay isang ganap na kakaibang uri ng pakikibaka. Dito, ang kalaban ay hindi na panlabas na kakulangan, kundi panloob na kapabayaan. Ang kauna-unahang taong magtatayo ng kayamanan sa kanilang pamilya ay dapat matutong protektahan ang kanilang nakamit na may parehong tindi ng pakikipaglaban nila upang makamit ito. Naiintindihan nila na ang pera ay hindi lamang isang bagay na kinikita. Ito ay isang bagay na pinamamahalaan, pinapanatili, magpagaling ng takot, bumuo ng dignidad, lumikha ng mga pagpipilian, protektahan ang mga nauna, at magbukas ng daan para sa mga susunod. Sa puntong ito, ang kasaganahan ay hindi na lang puro pinansyal, kundi nagiging bahagi na ng pagkatao. Ang isang tao ay hindi na gumagawa para lang makaipon pa ng higit, kundi para maging higit pa, at para matulungan din ang iba na maging higit pa. Tatapusin ko ito sa isang huling bahagi mula sa sarili kong paglalakbay na naranasan sa isang yugto kung saan marami nang nagbago sa panlabas na aspeto. Naharap ako sa isang resulta na, ilang taon na ang nakalipas, ay tila imposible. Gayunpaman, nakapagtataka, sa sandaling iyon, wala akong naramdamang labis na kagalakan. May naramdaman akong mas malalim, responsibilidad. Naintindihan ko na ang tahimik kong pinangarap ay hindi na akin lamang. Ito ay para na rin sa mga taong maaapektuhan ng kalalabasan na ito, direkta man o hindi. Nagkaroon ng sandali ng pinipigilang emosyon, halos parang may bumara sa lalamunan ko, hindi dahil sa nag-uumapaw na tuwa, kundi mula sa isang malalim na pagkaunawa. Isang pagkaunawa na ang lahat ng ipinanganak para lang sa sarili ay namamatay ng maliit. At ang lahat ng ipinanganak na konektado sa isang mas malaking layunin ay lumalago ng higit pa sa sariling buhay. Sa araw na yon, tiyak kong naintindihan na ang tunay na kayamanan ay hindi kung gaano karami ang naipon mo, kundi kung gaano mo kayang panatilihin nang hindi nawawala ang iyong sarili. Ang unang mayaman sa isang pamilya ay ang siyang natutong balansihin ang tatlong puwersa na bihirang magkasama, ambisyon, disiplina, at kababaang loob. Ambisyon upang sumulong. Disiplina upang manatili sa tamang landas. Kababaang loob upang manatiling nakatapak sa lupa habang umaabot sa mas mataas. Naiintindihan nila na bawat yugto ng paglago ay magdadala ng mga bagong takot, bagong responsibilidad, at bagong pagpipilian. At hindi nila nililinlang ang kanilang sarili na iisipin na ang lahat ay bigla na lang magiging madali isang araw. Nagiging mas malakas, mas matatag, at mas mulat lamang sila sa bawat yugtong lumilipas. At narito ang isang katotohanan na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Ang pagiging unang tunay na mayaman sa iyong pamilya ay hindi lang tungkol sa pag-ipon ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapayaman ng kasaysayan.
Ito ay tungkol sa pagputol sa siklo ng kakulangan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay, sa pamamagitan ng pagkilos, na ang tadhana ay maaaring muling isulat. Ito ay tungkol sa pagpapakita, ng hindi na kailangan ng malalaking talumpati, na isang bagong realidad ang posible. Ito ay tungkol sa pagguhit ng linya sa pagitan ng bago at pagkatapos para sa buong henerasyon. Marahil ay nakarating ka rito na may mga pag-aalinlangan, takot, at maging kawalan ng paniniwala. Ito ay natural. Bawat pagtalon ay nagsisimula sa pusong hindi mapakali. Ngunit isang bagay ang tiyak, may isang tao, sa isang punto sa iyong angkan, na kailangang maging unang maglakas loob. Ang tanong ngayon na umaalingaw ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Sino ang pipiliin mong maging simula sa sandaling ito? Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto ka sandali lamang at isipin ang isa lamang tao. Isang tao na alam mong, sa kaibuturan, ay may mas malaking potensyal kaysa sa ipinahintulot ng buhay na makita niya sa ngayon. Isang taong tahimik na naghihirap, na may dalang pag-aalinlangan, takot, responsibilidad, at marahil maging ang pakiramdam na isinilang sila sa isang lugar kung saan ang mga pangarap ay dapat manatiling maliit upang maiwasan ang sobrang sakit. Ngayon, isipin ang epekto na maaaring idulot ng isa lamang ideya kapag ito ay lumapag sa tamang isip, sa tamang oras. Minsan, isang mensahe ang nakapagpapabago ng higit pa sa mga taon ng paulit-ulit na pagdurusa. Kung ang nilalaman na ito ay umugnay sa iyo, huwag mong sarilinin. Ibahagi ito sa espesyal na taong iyon. Hindi bilang isang nagpapataw ng katotohanan, kundi bilang isang nagbibigay ng tulay. Dahil walang sinumang nagiging dakila ng mag-isa, at madalas ang unang hakbang ng isang pagbabago ay nagsisimula kapag may naniniwala sa atin bago pa man tayo maniwala sa ating sarili. Nagpapatuloy ako rito, lumalakad kasama mo, dahil ang paglalakbay na ito ay nagtataglay pa rin ng mga pananaw na makapagpapabago ng lahat. Magkita tayo sa susunod na video.